Nakikita ko siya ngayon sa tuktok ng kanyang tagumpay, nakangiti ng malapad sa entablado. Ang kanyang pangalan, sinasambit ng lahat habang ipinagbubuni ang kanyang henyo. Pero ang ngiting iyan, alam ko, ay nakatayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan na siya mismo ang nagtayo. At ako ang nagtanim ng bomba sa ilalim niyan. Ang kapatid ko, si Clara, naging CEO gamit ang nakauna business plan ko. Ang hindi niya alam, ang planong iyon ay bitag, isang peking disenyo na sisira sa kanya sa lalong madaling panahon. Tinitigan ko siya, ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilaw, at sa bawat palakpak ng mga tao, ay lalong lumalalim ang aking ngiti. Hindi ito paghanga, kundi isang masamang ngiti. Ito ang simula ng kanyang katapusan. At ako, ang kanyang sariling kapatid, ang maghahatid niyon. Simulat sa pool, pangarap ko na ang maging malaya sa pinansyal at makamit ang tagumpay sa sarili kong gawa. Hindi lang dahil sa pisikal na kagandahan na madalas mapansin ng iba, kundi dahil sa matinding pagpupursige at talinong pinaghirapan kong hasain. Bilang isang babaeng may ambisyon, alam kong hindi sapat ang panlabas na anyo. Kailangan kong patunayan ang aking sarili sa mundo ng negosyo. Nag-aral ako ng walang pagod, bawat libro, bawat research paper ay nilamon ko. Gusto kong gumawa ng pagbabago, isang bagay na mag-iiwan ng marka sa industriya ng teknolohiya. Kaya't binuo ko ang isang makabagong konsepto para sa isang tech startup, isang ideya na sumisiklab sa aking isip at handa akong gawing totoo. Ang mga gabi ko ay halos lahat nakalaan sa pagbalangkas ng aking business plan. Ang laptop ang tanging kasama, ang tasa ng kape ang laging kaagapay. Mula sa mga komplikadong algorithm hanggang sa mga detalyadong financial forecast, bawat bahagi ng planong iyon ay dugo at pawis ko. Pakiramdam ko, bawat pahina ay isang hakbang palapit sa pangarap kong maging isang pioneer. Ito ang aking magnum opus, ang bunga ng aking pagpapagal at pagmamahal sa inobasyon. Sa bawat graph na nabubuo, bawat forecast na nagiging matibay, lalo akong nagiging confident na malapit na akong makamit ang aking mga minimiti. Si Clara, ang kapatid kong may ilang taon lang ang agwat sa akin. Lumaki kaming magkasama at sa panlabas na anyo, kami ang perfect sisters. Nagbabahagi kami ng mga sikreto, nagbibiruan at nagdadamayan. O akala ko. Pareho kaming nagtapos sa parehong larangan, pero tila ibang direksyon ang nais niyang tahakin. Madalas ko siyang kausapin tungkol sa aking business plan, ibinabahagi ang aking mga ideya at mga pagsubok. Gusto ko siyang maging proud sa akin, at umaasa akong susuportahan niya ang aking paglalakbay. Hindi ko akalain na sa bawat pagbahagi ko ng aking mga pangarap ay unti-unting lumalalim ang kanyang inggit. Minsan, nahuli ko siyang nakatitig sa aking laptop habang nagtatrabaho ako. Ang kanyang mga mata ay tila nag-aaral ng bawat detalye. Ngiti lang ang isinukli ko, iniisip na curious lang siya. Hindi ko nakita noon ang nagkukubling anino sa kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat ng pinagsamahan namin, may isang bahagi ng kanyang pagkatao na nananatiling misteryo, isang bahagi na unti-unting magbubunyag ng kanyang tunay na kulay. Ang kanyang pagiging tahimik at pagiging supportive ay tila nagsisilbing maskara para sa isang bagay na mas madilim, isang bagay na unti-unting sisira sa aming koneksyon. Nagsimula ang lahat sa mga maliliit na detalye na noon ay ipinagkibit balikat ko lamang. Isang gabi, habang nagkakape kami sa sala, bigla siyang nagtanong, "Ate, kumusta na ang financial model mo? Ang cash flow analysis mo, tapos na ba?" Nagulat ako sa kanyang pagiging specific. Hindi lang basta general curiosity, parang may pinag-aralan siya. Ngumiti lang ako, ongoing pa, Clara. Marami pa akong inaayos. Pero may naramdaman akong kakaibang lamig sa aking likod. Hindi ko mawari kung bakit. Pagkatapos noon, naging mas madalas ang presensya niya sa aking opisina. Ito ang aking personal na santuaryo, kung saan nakalagay ang aking laptop at ang physical copies ng aking business plan. Minsan, makikita ko siyang naglalakad palabas na nagmamadali, ang pinto ng opisina ay bahagyang bukas. Iniisip ko, baka naglilinis lang siya, o baka may kinuha lang. Pero ang pakiramdam na may gumagalaw sa aking gamit, sa aking pinakapribadong espasyo, ay unti-unting bumubuo ng pagdududa. Isang hapon, kinailangan kong lumabas para bumili ng supplies. Iniwan ko ang aking laptop na naka-sleep mode at ang folder ng aking business plan sa ibabaw ng mesa. Nang bumalik ako, nakita ko ang folder na bahagyang bukas,
at ang laptop ko ay nasa login screen na para bang may nagtangkang gumamit. Wala naman kaming ibang kasama sa bahay, kundi kami lang ni Clara at ang aming mga magulang. Hindi ko tinanong si Clara, pero ang insidente ay nag-iwan ng isang malaking bakas ng pagdududa sa aking isip. May isang malamig na kamay na tila humawak sa aking puso. Ang mga sumunod na araw, naging mas malinaw ang senyales. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa aking mga pulong, sa mga taong nakausap ko, at sa mga bagong ideya na lumabas sa aking mga research. Minsan, nahuli ko siyang nakatitig sa akin habang nagsasalita ako. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap, hindi paghanga, kundi isang bagay na tila nagpaplano. Parang isang mangingisda na pinag-aaralan ang kanyang biktima. Ang kanyang mga tanong ay naging mas detalyado, ang kanyang presensya ay nagiging mas suffocating. Nagsimula akong magkaroon ng pakiramdam na may masama siyang balak. Hindi ko pa lubusang maintindihan kung ano, pero ang unis ay lumalalim. Anong ginagawa mo, Clara? Ang mga maliit na pagdududa ay unti-unting nagiging isang malamig na katotohanan. Isang gabi, matapos kong magtrabaho, napansin ko ang bahagyang pagbukas ng pinto ng aking opisina. May naamoy akong matamis na pabango, ang pabango ni Clara. Sa isip ko, bakit siya nasa opisina ko ng ganito kagabi, 12:00 na? Hindi siya tipong gising pa sa mga oras na iyon. Kinabukasan, isang dating kaklasiko ang nag-email sa akin. Ate, totoo ba ang narinig kong nagpalit ka ng niche? Bakit ka raw nakikipag-ugnayan sa mga investor na nasa ibang industriya? Nagulat ako. Wala akong ganitong ginagawa. Tinanong ko kung saan niya narinig at sinabi niya kay Clara. Sabi niya, wag daw muna nating ipagsabi. Kinilabutan ako. Nagsisimula na siyang gumawa ng kwento, at ang mga kwentong iyon ay tila idinisenyo para sirain ang aking mga koneksyon at ilayo ako sa aking tunay na landas. Mula noon, mas nag-ingat na ako. Iniligpit ko ang lahat ng aking importanteng dokumento sa isang safe, at mas hinigpitan ko ang password sa aking laptop. Ngunit tila may alam siya sa bawat galaw ko. Minsan, nahuli ko siyang may kausap sa telepono, ang kanyang boses ay pabulong. Nang mapansin niya ako, bigla niyang ibinaba ang tawag. Sino yan, Clara? Tanong ko. Kaibigan lang, sagot niya, na may pilit ng ngiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa akin, tila nagtatago ng isang malalim na sikreto. Ang huling kumpirmasyon ng aking hinala ay dumating nang may nakalimutan akong dalhin na printout ng bahagi ng aking business plan. Bumalik ako sa bahay at nakita ko si Clara sa aking opisina, nakaupo sa aking upuan at hawak ang aking confidential na business plan. Nang makita niya ako, dali-dali niyang ibinaba ito at nagkunwari siyang naglilinis ng mesa. Napakasipag mo naman, Clara, sabi ko, pinipilit na maging kalmado, kahit na sa loob ko ay kumukulo ang dugo. Ngumiti lang siya, pero ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot. Hindi na ito hinala. Ito na ang katotohanan. Sa sandaling iyon, ang sakit ng pagtataksil ay humaplos sa akin. Ang aking kapatid, ang aking pinagkakatiwalaan, ay nagnanakaw ng aking pangarap. Ang pakiramdam ng pagkabigo ay napakalalim, mas masakit pa kaysa sa anumang pagkabigo sa negosyo. Paano niya nagawa ito? Paano niya ako kayang tingnan sa mata ng may ngiti habang pinaplano niya ang pagnanakaw ng aking pinaghirapan? Doon ko naramdaman ang matinding galit, galit na hindi ko pa naramdaman kailanman. Ngunit kasama ng galit na iyon ay isang malamig at matinding pagnanais para sa paghihiganti. Hindi ito simpleng paghihiganti, kundi isang perpektong paghihiganti na sisiguraduhin kong mararamdaman niya hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang tensyon ay lumalalim at alam kong hindi na ito basta maliliit na pagsubok. Ito na ang simula ng isang malaking labanan, isang labanan na ako ang magtatakda ng mga patakaran. Sa gitna ng galit at sakit, isang ideya ang nabuo sa aking isip, isang ideya na kasing lamig ng yelo at kasing talim ng patalim. Hindi ko siya idedemanda. Hindi ko siya ilalantad sa publiko sa ngayon. Gagawa ako ng isang mas matinding paghihiganti. Gagawa ako ng isang peking business plan, isang kopya ng aking orihinal, ngunit puno ng mga nakatagong depekto, mga maling datos, at mga estratehiyang mukhang matagumpay sa simula, ngunit nakamamatay sa katagalan. Hahayaan ko siyang nakawin ito. Hahayaan ko siyang itayo ang kanyang imperyo sa isang pundasyong gawa sa buhangin na ako mismo ang naglatag. Araw at gabi akong nagtrabaho,
hindi na para sa aking tunay na pangarap sa ngayon, kundi para sa aking paghihiganti. Lumikha ako ng isang peking business plan na halos perpekto sa ibabaw, ngunit may mga nakatagong butas na tiyak na magpapabagsak sa sinumang magtatangkang ipatupad ito. Nilagyan ko ito ng mga maling financial projections na labis na optimistic, mga market research na target ang maling demograpiko na magreresulta sa malaking gastos ng walang kita, at mga operational strategies na sa simula ay mukhang henyo. Ngunit sa katotohanan ay mga bomba na naghihintay lang sumabog. Ang bawat pahina, bawat salita, ay isang sining ng panlilinlang, isang bitag na perpektong idinisenyo para sa kanya. Halimbawa, ang software architecture na nakasaad sa peking plano ay mukhang high-tech at cutting-edge na nangangako ng mabilis na paglaki. Ngunit sa katotohanan, may malalim itong vulnerabilities na magiging sanhi ng madalas na data breaches at system crashes sa sandaling umabot ito sa malaking skala. Ibig sabihin, habang lumalaki ang kanilang user base, lalo silang magkakaproblema. Ang marketing strategy naman ay agresibo at nakakaakit. Ngunit target nito ang mga early adopters na hindi naman talaga ang long-term market. Magreresulta ito sa malaking gasto sa advertising ng walang matibay na customer loyalty. Akala niya mas agresibo, mas maganda. Hindi niya alam, mas mabilis siyang maubusan ng pera at tiwala ng mga tao. Ang pinakamahalaga, ginawa kong madaling ma-access ang peking planong ito kay Clara. Isang araw, sinadya kong iwan ang isang folder sa desktop ko, may label na Project Alpha, final version, na naglalaman ng peking plano. Ate, may nakita akong folder sa desktop mo na Project Alpha. Ano yan? Tanong niya, na tila nagkukunwari lang na inosente, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagdiriwang. Pumiti ako, ay iyan ba? Draft pa lang iyan, Clara. Marami pa akong babaguhin dyan. Medyo magulo pa, huwag mo munang tingnan. Alam kong sapat na ang sinabi kong iyon para mas lalo siyang maengganyo na kopyahin at nakawin ito. Ang kanyang mga mata ay nagningning. Alam kong kumagat na siya sa pain. At tama ako. Ilang araw pagkatapos, napansin kong wala na ang folder sa desktop ko. Hindi na rin ako nagulat. Umiti ako ng tipid. Ang aking bitag ay kumagat na. Alam kong nagpaplano na si Clara, masigla at puno ng kumpiyansa. Habang siya ay nagtatayo ng kanyang kastilyo sa buhangin, ako naman ay tahimik na pinaplano ang aking tunay na kinabukasan gamit ang aking tunay at perpektong business plan. Ang mga sumunod na linggo ay punong-puno ng suspense. Nakikita ko si Clara na abala sa telepono, madalas siyang wala sa bahay, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asam. Nagdududa pa ang nanay namin, ano bang pinagkakaabalahan ni Clara, anak? Parang laging may tinatago. Umiti lang ako at sinabi, ayaw lang siguro niyang sabihin sa atin, Nay. Hindi ko masabi ang totoo, dahil ang totoo ay mas matindi pa sa kanilang inaakala. At dumating ang araw na iyon. Isang imbitasyon ang natanggap namin, isang press conference. Si Clara ang magiging CEO ng isang bagong tech startup. Ang pangalan ng kumpanya? Clara Tech Innovations. Halos kapareho ng nasa peking planong ginawa ko. Nasa audience kami, kasama ang aming mga magulang. Tumingin ako kay Clara, at nakita ko ang kanyang matamis na ngiti, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Hindi niya alam, ang bawat salitang kanyang bibitawan sa entablado ay parang isang patalim na dahan-dahang maghihiwa sa kanyang reputasyon. Nagsimula na ang laro. At ako, bilang tagamasid, ay handang-handa ng panoorin ang kanyang pagbagsak, na ako mismo ang nagplano. Sa unang ilang buwan, tila nagtatagumpay si Clara. Ang kanyang kumpanya, ang Clara Tech Innovations, ay nagkaroon ng malaking paglulunsad. Ang mga balita ay puro papuri at ang mga investor na naniwala sa kanyang vision ay masayang-masaya. Nakita ko ang mga press releases niya, ang kanyang mga interview, at ang kanyang mga social media posts na puno ng tagumpay. Ang kanyang ngiti ay mas malawak kaysa dati, at ang kanyang confidence ay nasa alapaap. Pero alam ko, ang bawat papuri ay parang hininga na unti-unting naubos, at ang bawat tagumpay ay isang ilusyon, isang maikling kislap bago ang paglubog. Nagsimulang lumabas ang mga depekto, hindi sa isang biglaang pagsabog, kundi sa dahan-dahang pagguho, parang isang sirang gripo na unti-unting nagpapabaha. Una, ang kanilang customer service. Ang aking peking plano ay sadyang naglagay ng sobrang minimal na budget para dito, na nagresulta sa mga overloaded na staff at hindi nasasagot na mga reklamo.
Nagsimulang kumalat ang mga negative reviews online. Ang serbisyo nila ay kakilakilabot, hindi sila sumasagot sa telepono, nawala ang data ko sa kanila. Ang mga komento ay dumarami at ang kanilang rating ay bumababa. Ang dating ningning ng kanilang pangalan ay unti-unting nagiging mansa. Sumunod ang technical glitches. Ang kanilang API, na ipinagyayabang ni Clara na revolutionary, ay madalas mag-crash sa mga pinakamahalagang oras. Ang kanilang website ay bumabagal ng husto, at ang mga users ay nahihirapang gamitin ang kanilang platform. Ang mga nakatagong vulnerabilities na inilagay ko sa code ay nagsisimulang lumabas. Ang mga headlines ay nagbago mula sa Claratech, ang bagong higante, patungo sa Claratech, problema sa technical at data breach. Nakikita ko ang pagbabago sa mukha ni Clara sa mga appearances niya. Ang dating matamis na ngiti ay napapalitan ng pag-aalala at pilit na pagpapanggap. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagniningning, kundi puno na ng anino ng pagkabigo. Ang pinakamalaking dagok ay dumating sa pinansyal na aspeto. Ang aking peking financial projections ay sadyang nagpakita ng napakalaking kita sa simula na nagtulak sa mga investor na magbuhos ng mas malaking pera. Ngunit ang mga gastos sa operasyon ay mas malaki kaysa sa nakasaad at ang aktwal na kita ay napakababa. Nagsimulang maubos ang kanilang pera ng mabilis, parang butas na supot. Ang mga balita tungkol sa kanilang financial struggles ay nagsimulang kumalat sa business circles at ang mga usap-usapan ay nagsimulang maging matalim. Alam kong malapit na ang malaking pagbagsak. Ang pundasyong itinayo niya sa pagnanakaw ay unti-unting gumuguho at walang makakapigil nito. Isang gabi, nasa isang prestihiyosong industry gala ako at naroon din si Clara. Nilapitan niya ako, ang kanyang mukha ay pagod at ang kanyang mga mata ay puno ng stress. Ate, sabi niya, ang kanyang boses ay halos pabulong, ang hirap pala maging CEO, ang daming problema. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Mumiti ako, isang tipid na ngiti na nagtatago ng aking tagumpay. Oh, Clara, sinabi ko naman sa iyo, hindi madali ang pangarap. Hindi ko binanggit ang business plan, hinayaan ko lang siya na magpatuloy sa kanyang sariling bangungot. Ang iba pang mga executive sa gala ay nagsimula ng magbulungan at nakita ko ang paglihis ng tingin nila kay Clara. Ang dating kinang niya ay nawawala na, napapalitan ng anino ng pagdududa. Ang kanyang tagumpay ay unti-unting nagiging kanyang piitan. Ang huling kuko sa kabaong ng Claratech Innovations ay dumating sa isang malaking investor summit. Ito ang huling pagkakataon ni Clara na magpakita ng positibong ulat sa kanyang mga investor at sa publiko. Maganda ako at nakasuot ng simpleng eleganteng damit. Ako ay naroroon, hindi bilang kalaban, kundi bilang isang miyembro ng pamilya na sumusuporta sa kanya. Nasa likod ako, sa dulo ng bulwagan, at tahimik na nagmamasid, ang puso ko ay kumakabog ng malakas sa pag-asam. Ito na ang huling yugto ng aking perpektong paghihiganti. Nagsalita si Clara, ang kanyang boses ay tila pilit na malakas, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang mikropono. Ang mga ilaw ng kamera ay nakatutok sa kanya, at sa bawat flash ay parang isang sundang na tumatama sa kanyang kumpiyansa. Naranasan namin ang ilang adjustments, simula niya, na sinusubukang ipaliwanag ang mga problema. Ngunit ang kanyang mga dahilan ay tila walang laman, parang isang basag na plaka na paulit-ulit. Ang mga investor, na naglagay ng milyon-milyon sa kanyang kumpanya, ay nagsimulang magtaas ng kilay, ang kanilang mga mata ay puno ng matinding pagdududa. Ang bulwagan ay napuno ng bulungan. Ang kanilang pagkadismaya ay halos maririnig sa hangin. Ang mga tanong ay nagsimulang bumuhos mula sa audience, matatalas at puno ng pagdududa. Bakit po ganito ang inyong customer retention rate? Wala pa po sa kalahati ng inyong projections. Ano po ang nangyari sa projected profits ninyo? Nagpapakita po kayo ng malaking lugi. Paano po kayo makakasiguro na hindi na po mangyayari ulit ang mga data breach? Ang milyon-milyong user data ang nasa panganib. Nakikita ko ang pagbagsak ng kanyang pag-asa sa bawat tanong. Ang kanyang pilit na ngiti ay tuluyang nawala, napalitan ng maputlang mukha na puno ng takot. Ang kanyang noo ay pinawisan, at ang kanyang mga mata ay naghahanap ng makakapitan. Walang matino o nakakumbinsing sagot si Clara sa mga katanungan. Ang mga butas sa peking planong ginawa ko ay kitang-kita na ngayon sa publiko. Ang mga kasinungalingan ay nagkalat, at ang kanyang kredibilidad ay unti-unting nawawala.
Hindi niya kayang depensahan ang isang planong hindi naman niya talaga inintindi o pinaghirapan. Nagsimula nang lumabas ang mga inggit ng ngiti at bulungan mula sa ibang kakumpetensya sa industriya. Ang dating kinang ni Clara ay tuluyang naglaho, napalitan ng anino ng kahihiyan. Pagkatapos ng halos isang oras ng walang kabuluhang pagpapaliwanag, na mas nagpalala lang sa sitwasyon, biglang may isang investor na tumayo. Miss Clara, sabi niya, ang kanyang boses ay matigas at walang bahid ng awa, malinaw po na ang inyong business plan ay may malalaking depekto. Base sa aming independent audit, hindi po kayo susulong. Hinihiling po namin ang inyong agarang pagbibitiw sa pwesto bilang CEO, at ang inyong buong pagpapaliwanag sa kung paano nyo pinamahalaan ang aming pera. Ang bulwagan ay napuno ng bulungan na naging malakas na ungol. Tumayo ang isa pa at isa pa. Ang lahat ng investor ay tila nagkakaisa sa pagpapahayag ng kanilang matinding pagkadismaya at galit. Nanginginig si Clara, ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay naghanap ng makakapitan, at nakita niya ako sa likod, sa dulo ng bulwagan. Ang kanyang tingin ay puno ng galit, pagkabigo, at pagsisisi, isang tingin na halos sumisigaw ng alam kong ikaw ang may gawa nito. Para siyang gustong sumigaw o umiyak, pero walang lumalabas na tunog. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng ganap na pagsuko. Sa isang iglap, bumagsak ang kanyang buong mundo. Ang kumpanya niya ay nagkolapse, at ang kanyang pangarap na itinayo sa pagnanakaw ay unti-unting naglaho sa hangin. Walang sigawan, walang pisikal na confrontation. Ang lahat ay tahimik na nangyari sa harap ng napakaraming tao, sa harap ng kanyang sariling pagbagsak. Ang kanyang pagbagsak ang pinakamalaking paghihiganti na maaari kong makuha. Isang matamis na paghihiganti. Matapos ang kaganapan sa summit, tuluyang bumagsak ang Claratech Innovations. Nagkaroon ng sunod-sunod na kaso laban kay Clara mula sa mga investor na nawalan ng milyon-milyon. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kabiguan at pandaraya sa industriya ng tech. Nawala ang kanyang kredibilidad at ang kanyang reputasyon ay tuluyang nawasak. Sa loob ng aming pamilya, nagulat sila, hindi nila maintindihan kung paano nangyari ang lahat. Nagkunwari akong nagulat din, kahit na sa loob ko ay alam kong ito ang bunga ng kanyang sariling gawa. Walang nakakaalam ng aking ginawa at mas gusto ko itong manatiling ganoon. Si Clara. Hindi na siya ang dating Clara na kilala ko. Hindi na siya lumalabas ng bahay at ang kanyang mukha ay laging puno ng pagod at pagsisisi. Umiwas siya sa publiko at halos hindi na namin siya nakikita. Ang kanyang pangarap na maging CEO ay naging isang bangungot na magpapahirap sa kanya habang buhay. Siya ang nagtanim ng kanyang sariling kapahamakan at siya rin ang umaani ng bunga. Ang kanyang dating kasikatan ay naging kanyang sumpa. Isang araw, narinig kong nag-iiyak siya sa kanyang kwarto, at sa loob ko, hindi ko maintindihan kung awa ba o kasiyahan ang naramdaman ko. Ako naman, tahimik akong nagpatuloy sa aking sariling negosyo gamit ang aking tunay na business plan. Ang aking kumpanya ay unti-unting lumago, hindi sa isang biglaang pagsabog, kundi sa matibay na pundasyon ng integridad, tiwala, at tunay na pagpaplano. Ang mga aral na natutunan ko sa karanasan ko kay Clara ay naging inspirasyon ko para maging mas matatag at mapanuri. Natuto akong mas magtiwala sa aking sariling instinct at mas mag-ingat sa mga taong akala mo ay kakampi mo, pero sa totoo ay may itinatagong inggit. Ang pakiramdam ng pagkabigo ay nagbigay sa akin ng mas malalim na pagpapahalaga sa bawat hakbang na aking ginagawa. Hindi madali ang proseso ng paghihiganti at hindi ito ang pinakamasarap na pakiramdam sa lahat. Ngunit ang pakiramdam ng katarungan, ang makita na ang taong nagtaksil sa iyo ay nagbabayad sa kanyang mga kasalanan, ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. Ang buhay ko ngayon ay puno ng mga tunay na tagumpay, hindi na bunga ng pagnanakaw o panlilinlang. Ito ay resulta ng aking sariling sipag, talino at integridad. Ang kapayapaan na nararamdaman ko ngayon ay mas matamis pa kaysa sa anumang tagumpay na nakuha sa pamamagitan ng panlilinlang. At sa bawat araw, nakangiti ako dahil alam kong ang aking kinabukasan ay akin at akin lang. Hindi ito nakaw kundi pinaghirapan at pinagpala. At para sa isang babaeng minsan inaniwala sa matamis na ngiti ng kanyang kapatid, ito ang pinakadakilang tagumpay.